Dear Brother Bador, itago niyo na lang ako sa pangalang Roxanne. 52 taong gulang at may 3 anak at kakabiyuda pa lang po. Subalit, matagal na kaming hiwalay noong maliit pang ang aming mga anak. Isa pong kilala ang aming angkan dito sa amin kaya nahihirapan po akong malutas ang aking problema. Sa pakikipaghiwalay ko sa aking asawa ay subsob ang aking katawan sa pagtatrabaho upang mapag-aral ko sila sa exclusive school at awa ng Diyos ay makatapos na po silang lahat. Ang akala ko ay wala na akong suliranin dahil stable na ako financially. Subalit dumating ang araw na isang pagsubok sa akin ang dumating. Ganito ko po sisimula ng aking kasaysayan. O ano, Roxanne? Pwede naman nating ipagpatuloy ang naudot nating pagmamahalan. Biyuda ka na at malapit nang manal ang aming kasal. Nako, Bernie. Kumbaga, amoy kabaong pa ang aming bahay ay magpapakasal na tayo? O ano namang masama doon? Biyuda ka na at maanal na rin ang kasal namin ng asawa ko. Malaya na tayo. Okay. Bigyan mo lang ako ng konting panahon na mag-adjust. I will just give you a ring. Well, I will be expecting your call within these days. Yes, I will. Mama, ano itong nabalitaan ko na magpapakasal kayo ni Engineer Bernie? What? Did I hear it right? My sons, who are you to control me? There's nothing wrong with Bernie. We love each other. Ma, hindi rin ako makakapayag na mag-asawa ka muli. Na kaya mong mag-isa na nagpalaki sa amin at nagpaaral. Why do you want to be with someone ngayong malalaki na kami? May kanya-kanya na kami mga work. One thing more, yung pension ni Papa, mawawala kung mag-asawa kayo. I don't need his money. All the years, wala siyang binigay kahit 1 sentimo. Nagbanat ako ng buto para mapag-aral kayo at mabigyan ng marangyang buhay. Yan ang rason kung bakit gusto kong mag-asawa. Gusto kong may katuwang sa aking pagtanda. Sino nang makakasama ko kung may kanya-kanya kayong pamilya? I need companion sa aking pagtanda. Roxanne, kumusta na ang aking wedding proposal sa'yo? Bernie, I can't be with you hanggat hindi ka pa annulled. Let's wait for the proper time. You mean, you change your mind? Ano ito? Biruan? Bernie, may pagtatapat ako sa'yo. Okay, tell me. And be sure na magugustuhan ko ito. Now, listen and try to chew every word na sasabihin. My children confronted me. Ayaw nilang mag-asawa ko. Kahit annulled ka na. What? Wow! Mabigat yata yan. Okay, go ahead. Ayaw nila dahil sa pension ng ama nila. And that is very crucial. Pera nang pinag-uusapan. You mean, interested pa sila sa pension ng ama nila? Mayaman kayo. May hanap buhay na rin ang mga anak mo. But that's not the point. Diyan lang daw sila makakabawi sa mga hirap ko sa pagpapalaki sa kanila. And remember, that's a big amount of money. Besides, malalaki na sila. Hindi na sila minor para makakuha pa sila ng pension ng ama nila. At ikaw lang makakakuha sa pension being the survivor spouse.
Exactly! Kuya Bador, sa ngayon ay nakuha ko na ang kanyang funeral services, pero lalong hindi mapanatag dahil sa situation na ito. Nasa gitna ako ng nag-uumpugang malalaking bato. Sana mabigyan mo ko ng magandang payo upang hindi naman masasaktan ng aking mga anak. At gayon din si Bernina, naghintay tumasa na magkakasama kami sa aming pagtanda. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? At kay Roxanne, if your son and daughter insist na huwag ka nang mag-asawa, next year, ipaglaban mo na. Magpakasal ka na. Sa kabilang banda kasi, mahalaga pa rin ang pagbibigay galang sa yumao. Matagal man kayong nagkahiwalay, ay hindi pa rin maiaalis na meron kayong pinagsamahan dahil siya ang ama ng mga anak mo. Respeto na lang daw. Kaya wag na lang muna magsaya o magdiwang tulad ng kasal sa gitna ng pagluluksa at pagdadalamhati. Dapat din naman isipin o mag-concern din o irespeto ang mga nagdadalamhati. Sa usapin na SSS pension, once na meron daw relative na magsumbong sa ahensya, basta kapag pumasok na sa relasyon, kahit hindi kasal, basta't nakipag-live-in o yung tinatawag na common love relationship, ay hindi na niya maaaring matanggap ang pensyon ng namatay na asawa. At ito ay nagiging permanent cancel na. Kaya mo naman na tumayo sa sarili mong mga paa nang hindi aasa sa SSS pension ng namatay mong asawa. Ganon din ang mga anak mo. Malalaki naman na sila. Sa ngayon ay ayusin mo na muna ang conjugal property nyo. Isettle at ilipat mo na sa mga tagapagmana. Ito ay kung meron kayong mga property na dapat isettle. At basahin naman po natin ang Roma 7:3. Kaya pag sumama siya sa ibang lalaki habang buhay pa ang mister niya, nagkasala siya ng pangangaliwa. Pero pag namatay na ang mister niya, malaya na siya. Hindi ituturing na pangangaliwa kung magpakasal siya sa ibang lalaki. At basahin naman po natin ang 1 Timothy 5:14. So, mas gusto kong mag-asawa na lang yung mga mas batang biyuda, magkaroon ng mga anak at mag-asikaso ng bahay nila para walang masabing masama yung mga kumukontra sa atin. Sa papel na Roxanne. Jesse Godoy, sa papel na Bernie. Kami po ang mga gumaganap na anak.